Hello and good evening everyone. Ngayon ay mag-customization tayo ng code. So, pinuha natin anong gawin. So, dito, makikita natin ang ating unang gagawin, which is sa C++. Gagawa tayo ng program, which is yung time ulit natin. Then, meron tayong choices for the user, which is yung calculation, order even, highest or lowest number, or highest number. And D, yung leap year. Para sa unang output, which is yung letter A, kaya ating gumawa ng calculator. Then, ang sumunod naman ay yung output. Then, yung sumunod naman ay yung highest number. Then, sunod ang pang-apat ay yung leap year. Then, ang number 5 is yung output na 5. Enter your choice in valid input. So, dito may nakalagay itong note na lower case letters are acceptable. So, parang gawa ng paraan yan. So, simulan natin. Ngayon, sa umpisa, natin siyempre, kailangan natin simulan dito sa include iOS 3. Yan. Then, ang sumunod naman ay using namespace namespace std. Yan. Then, ang sunod naman ay ng int main then return 0. Yan. No, ngayon, ang ating gagawin ay ang pag-declare of data types. Yan. Ay, mali pa yung spelling ko. Declaration na lang siguro. Declaration of data types. Ngayon, ang ating i-declare ay which is yung choices. Choice na ating gagamitin kasi makikita dito, naroon dito na naka-see out na. So, ito yung una natin gagawin. So, yan. So, see out. So, string, choice. Yan. Then, ang sumunod naman ay int. Since sa unang calculator natin gagamitin, meron ditong first number and second number. Then, sa ating susunod naman, ay merong third number. So, gagawa tayo ng tatlong number. And dito naman is yung year. Now, ang ating i-declare is num1, num2, num3. And lastly is the year. Yan. Dahil na-declare na natin siya, ngayon, mag-see out na tayo. So, dito, lalabas dito yung choices for the user. Yan. Ngayon, choices for the user naman, dito makikita ni user yung mga naka-print out na para doon na lang siya pipili ng kanyang magiging choice. So, ang ating ilalagay ay yung choice, calculator, odd even. Yan. So, ang ating gagawin ay see out choices choice end line
end line. So, yan. So, para mapadali tayo, copy-pasting tayo. Copy-pasting that. Ito ay A, B, C, D. Yan. So, meron tayo dito ang A for calculator and anong ayaw nga sa akin? Ay, ako. Yan. And B for odd or even. No, hindi sumangayon sa akin si odd. Odd or even. Susunod is yung highest number. Highest number. Then lastly is the leap year. Leap year. Yan. After ka mag-see out nyan, isod naman natin yung in ano ba? Choice. Input of user na lang siguro. Input of user. Yan. So, dito, mag-see out tayo ulit. See out. Yan. Kung makikita nyo naman dyan, ay see out, ay ano nakalagay doon? Ang nakalagay dito is ay enter your choice. So, enter your choice. Yan. So, ayan. Total doc space. Then, ang sunod naman ay see in. Yung see in, dito naman papasok yung choice na ating dineclare. Yan. Of course, kahit wala naman ditong end line na. Pati choices lang naman. Yan. Mas malinis, mas maganda. Yan, ngayon, sa tapusan natin to. Subukan natin. Okay, lumabas na siya. So, i-clear rin natin. Muntik na makalimutan. C and D. Yeah, sorry for that. And, ngayon, dadako na tayo sa if choice. Kasi, dadako na tayo dito sa output no one. Ngayon, sa output no one, calculator to. So, if choice is equal to A, since sabi nga dun sa dapat small letter are acceptable. So, gagawin siyang acceptable. So, yato din. Gagamit tayo ng or. Para kahit either sa dalawa input ng user ay maaaring makuha. Ay maaaring hindi magkaroon ng error. So, kumbaga sa ibang language, parang try catch. Then, ba't B yan? It should be 8. Yan. Then, bracket. Then, ang susunod naman ay input ulit for the user. Input of user. Yan. Yan. Dito, mag-see out tayo. Ano yan? Copy lang this one. See out. And paste. Na nakalagay naman dito ay calculator. Yan. Calculator. Tapos dot. Hindi tayo nagkakamali. Double check natin. Okay. Tama. Ngayon, pagtapos naman dito, bago ating kalimutan, kailangan, of course, lagyan natin ng kailangan ng end line.
Then, ang sunod naman is yung paglalagay ng yan. So, copy lang natin to. Yan. See out. Enter your ano nakalagay doon? Enter first number. So, ang nakalagay dapat dito ay enter first number. First number. Ah, yan. Ayan, so naman, kung saan siya papasok. So, dito na papasok si num1 na ating dineclare sa taas. num1. Tapos, ang susunod naman, copy lang ulit natin siya. Yan. Ang nakalagay naman dito ay second number. Yan. Second number. Ay, yan. Huwag natin makalimutan yung second number. Yan. Yan. Yan ang susunod naman is yung lagay dito ay arithmetic calculation. Dito natin makikita yung process na mangyayari dito sa calculator, which is yung yan, magiging ay yung mga arithmetic yun. Then ating alagay is yung int sum is equal to num1 plus num2. Yan, num2. Yan, para mapadali tayo, copy paste lang natin to. Yan, since apat yan, tayo nagkakamali. Merong apat dito, which is yung sum, difference, product, and quotient. Ngayon, ibay lang natin to. Ito ay diff. Ito naman ay pro. At ito naman yung co. Yan. Dito dito ako sa difference minus. At sa product naman ay times. At sa quotient naman ay division. Yan. Ang sunod naman ay yung output. Output or result. Result na makukuha rin dito sa arithmetic calculation. Yan. Ano na una nakalagay doon? Ay the sum of 110 is 100. So, clear natin to. Okay. So, unang gagawin ay syempre see out. See out the sum of space num1 tapos and num2 ba't nag-error niya is sum. Yan. Siyempre, huwag tayong kalimutan to. Space. Siyempre, kailangan space yan kasi hindi siya nag-automatic spacing pagdating sa pag-print. And voila. Yan. Tapos, siyempre, huwag natin kalimutan yung and L. Yan. Now, para tayo mahirapan, copy-paste lang ulit tayo. Copy-paste. Then, ang sunod naman ay iba i-edit na natin to. So, tayo magiging diff pro
at 2. Yan. Siyempre, yung dot mag-iiba rin dapat to. Ito ay, ito ay diff pro and co. Ngayon dito, simulate natin siya. Kapag sa sum, the sum of num1 and num2 is sum. So, ilalabas niya dito yung addition. Then, pagdating naman sa diff, ang ilalabas na dito is yung subtraction. And ang susunod naman dito ay sa product is yung multiplication ng num1 and num2. And the quotient naman is division ng num1 and num2. Ngayon, upang di tayo magkamali, i-check natin. So, okay. Patingin tayo sa output. Let's say, yeah. Let's say, naisipan ni user, piliin yung calculator. So, yan. Calculator, A. So, pinarit niya si calculator. Naaayon lamang sa kagustuhan ng ating test. Then, mag-input tayo ng number, which is yung 110. Ngayon, kung inaasahan, ito na yung inaasahang sagot na nakabase dito. Ay makukuha natin. And, voila. And, nakuha natin yung sagot na kinakailangan natin. Now, tapos na tayo sa if statement. Ngayon, dito na tayo dadako sa else if. Yan. Else if. Ngayon, ano ba meron sa kabila? Dito sa output, no, ay meron tayong odd or even. Odd or even. Now, simulan din dito. If the choice is, siyempre, para mapadali tayo, kailangan natin mag-copy-paste lang. Yan. Yan, else if choice. Yan. File na lang natin. Always attentive sa mga small things kasi yun yung nagpapabigat ng trabaho. So, yan. Yan. Ngayon, meron tayo sa another variable dito, another comment for input of user. Input of user. Kasi ano ba meron dito? Siyempre, mag-i-input si user. Then, ipiprint natin yung ito. Ibaya lang natin yung nakalagay. Calculator, ang nakalagay dito ay odd or even. Yan. The next is yung pag-i-input ni user ng enter a first number. Yan. Kasi basta akin nakita, isang number lang ang kinuha dito. So, yan. Ayan, pagtapos dito, ito na papasok tayo sa statement. Okay, dito tayo. So, ito na yan. Yan. So, dito naman ay yung yan. Check if there is a remainder. Yan. Kasi dito, ay gagamit tayo ng divisible. Kung tama, division. Yes. If num1 is divisible by 2, divisible to and equal to 0, then, ba to? Yan. Then, cout num1
num1 is an even number. Ayan. Even number. Tapos, end line ulit. Then, done. Then, else naman. Else. Else. Copy lang natin to. Pasok natin siya dyan is odd number. Yan. Dito, sasimulate natin yung pangalawang choices, which is yung other even number. Ngayon dito, kapag nag-input ba si user ng divisible by 2 at equal to 0 siya, ibig sabihin, wala siyang remainder, 0 nga siya, isa siyang even number. Ngayon, pag nag-input naman si user ng, for example,